Ano nga ba ang sukatan ng pagiging magkapatid? Ito ba ay malalaman kung magkapareho kayo ng dugo? Kung magkatulad kayo ng magulang? O kung parehas kayo ng tahanang pinanggalingan? Ang kahulugan ng pagiging magkapatid ay ipapakita sa atin ng chapter 259 sapagkat masasaksihan natin ang walang kapantay na pagmamahal ni Choso sa bunso niyang kapatid at ang pagdating nito do sa laban para tulungan ang kanyang kapatid na si Yuji. Makakaranas kayo ng iba't ibang emosyon sa kabanatang ito, kaya nare-recommenda kong ihanda nyo ang inyong mga sarili sa mga susunod na mangyayari. Nag-umpisa ang chapter 259 sa isang flashback kung saan natin makikita si Choso. Tinatanong siya ng kanyang kapatid na si Yuji kung alam ba niya ang convergence. Ipinaliwanag ng ating bida kay Choso at sa tagapagmana ng Kamo family na si Noritoshi Kamo na dahil gagawin niya ang switch training kasama si Kusakabe at Yuta, kinakailangan naman niya ngayong pagsumikapan ng paggamit ng blood manipulation. Sa sinasabing ito ni Yuji, nakumpirma natin na si Yuta Okkotsu nga ang ikalawang sorcerer na naging kapares ni Yuji sa kanilang soul switch training gamit ang curse technique ni Wiwi. Sinubukan ni Choso na sagutin ang tanong ni Yuji ukol sa convergence, ngunit parang hindi siya pamilyar sa pangalan ng convergence o ngayon pa lamang niya ito narinig. Hindi nakakapagtakang hindi pamilyar si Choso sa termino sapagkat hindi naman sila dumaan sa pagkasanay na meron ng pamilyang Kamo na nagmamayari sa blood manipulation techniques. Hindi makapaniwala si Yuji na hindi alam ng kanyang kapatid ang convergence. Buti na lamang at kasama nila si Kamo para ipaliwanag ito. Ayon sa binatang sorcerer, ang convergence ay may pakiramdam na kahalintulad ng sensasyon kapag inilulubog ang ating katawan sa maligamgam na tubig. Tapos ay unti-unti nating nadadama ang init. Kailangan maramdaman ni Yuji ang kanyang dugo na gumagapang sa kasulok-sulukan ng kanyang katawan sapagkat kasama ito sa basics ng blood manipulation. Matapos ang paliwanag, tinanong ni Yuji kung katulad din ba ng convergence ang pag-ihi. Sumang-ayon si Kamo dito sa pagkasabing parang gano'n na nga. Ang galing ni Kamo sa pagtuturo ng blood manipulation ang nagpapaliwanag kung bakit sinabi ni Yuji sa chapter 244 ang kanyang pasasalamat dahil kasama nila si Kamo para turuan siya sapagkat hindi magaling sa pagtuturo ng blood manipulation si Choso. Ipinagpatuloy ni Kamo ang paliwanag. Sinabi ng binata na ang convergence ay ang kakayahang manipulahin ng dugo para buuhin ito at siksikin sa pagitan ng palad. Kaya, mas maganda kung sanayin ni Yuji ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-ipit o paglamuko sa mga bagay kagaya ng papel, clay at lata. Humanga si Yuji sa galing ni Kamo sa pagpapaliwanag. Dulot nito, inasar niya ang kanyang kapatid sa pagkasabi na dapat ay ganito magturo si Choso. Nakaramdam siguro ng pagkaselos ang panganay na death painting kaya inutusan niya si Yuji na magtanong ukol sa supernova sapagkat siguradong may mapaliwanag niya ito. Kinontra ni Kamo ang rekomendasyon ng kapatid ni Yuji sapagkat ayon sa sorcerer, dapat ay pag-aralan muna ng ating bida ang paraan sa pagpapatibay ng dugong kanyang gagamitin at sunod naman ay pagpapagaling ng kanyang mga sugat. Medyo nadismaya si Choso kaya sumimangot siya na parang bata. Ang supernova na gustong ituro ni Choso ay isang teknik sa blood manipulation kung saan siya magaling. Ito ang kakayahang ginamit niya noon para pinsalain ang lubusan si Yuji at para mapuwersa si Kenjaku na ilabas ang ikatlo niyang curse technique. Pero tama si Kamo, hindi pa ito kailangan ni Yuji sa ngayon, lalo na't hindi pa nga alam ng ating bida ang basics ng blood manipulation technique. Lumipat ang kabanata sa eksena kung saan natapos ang chapter 258. Makikita natin ang nakakatakot na mukha ni Sukuna na waring handa ng ubusin ang kanyang mga kalaban. Naglalagablab ang kanyang mga palad matapos gamitin ng furnace. Ipinaliwanag na kabanata na ang pintuan ng furnace ay mabubuksan lamang sa tuwing natatapos ni Sukuna ang paghahanda ng kanyang pagkain sa pamamagitan ng cleave at dismantle. Ipinapaliwanag ito ng kabanata sa paraan kung saan si Sukuna ay parang isang kusinero na paghihiwa-hiwain muna ang isang isdang lulutuin sa loob ng pugon. Ang furnace ay merong sobrang init na apoy, ngunit kinulang naman ang kakayahang ito sa bilis at lawak ng epekto. Kaya para masolusyonan ito, lumikha si Sukuna ng binding vow sa kanyang sarili. Isinumpa niya na hindi niya maaaring asahan ng furnace kapag nakikipaglaban siya sa maraming katunggali. Maliban na lamang kung gagamitin niya ito habang nakabukas ang kanyang domain expansion. Gamit ang binding vow na ito, lahat ng bagay na nasa loob ng malevolent shrine ni Sukuna ay magiging abo sapagkat lalamunin sila ng sumasabog na cursed energy na meron ng furnace.
Lumipat ang pahina ng kabanata kay Kinji Hakari na mukhang pinapakaramdaman ng nangyayari sa kanyang mga kasama. Nasa harapan ng sorcerer si Oraume, ang pokpok na alagad ni Sukuna. Sinabi ng cursed user na sa kanila na ang pagkapanalo. Sinabi niya ito kahalin tulad ng kung paano sinabi ni Gojo ang kasiguraduhan na mananalo siya kontra kay Sukuna. Kaya sana ay makarma si Oraume at ang kanyang amo katulad ng nangyari kay Gojo. Binitawan ni Sukuna ang furnace open at sa isang kisap mata, sumabog ang dambuhalang apoy sa buong kapaligiran kaya ang mga alikabok na likha ng pagsabog ay bumalot sa kabuuan ng domain expansion ni Sukuna. Ayon sa tagapagsalaysay, ang furnace ay merong init na nagmumula sa sunod-sunod na pagsabog, agarang pagtaas ng temperatura, mga pagyanig, decompression at sobrang taas na pressure, nagre-resulta sa pagkamatay ng mga nilalang na nasa loob ng domain expansion. Ito ang sekretong teknik ni Sukuna na ginamit niya para tapusin si Mahoraga gamit ang isang tira. Gusto sana gamitin ni Sukuna ang furnace laban kay Gojo, subalit dahil sa paulit-ulit niyang paggamit ng mga barrier techniques at pagbago niya ng ilang beses sa lawak ng epekto nito, hindi nagawa ni Sukuna na mapalabas ang furnace kontra kay Gojo. Lumipat ang eksena sa pagpapakita ng mukha ni Yuji. Nanlaki ang mga mata nito habang tinatawag ni Choso ang kanyang pangalan. Tumugon si Yuji at binanggit din ang pangalan ni Choso. Sabay tanong kung bakit niya ito ginawa. Ipinakita ng kabanata na dahil si Yuji ang pinakamalapit kay Sukuna matapos nitong gamitin ng furnace, wala na siyang magagawa at masisigurado na ang kanyang kamatayan. Ngunit, sa kabila ng bilis ng pangyayari, nagawa ni Choso na makapunta sa harapan ni Yuji upang protektahan ang bunso niyang kapatid. Ginamit ng death painting ang sangkaterba niyang dugo para makalika ng isang napakatibay na barrier na haharang sa epektong dulot ng furnace ni Sukuna. Nagulat si Yuji sa pagdating ng kapatid at tinanong niya ito kung ano ang ginagawa ni Choso. Ngunit ngumiti lamang at humingi ng tawad ang death painting, hindi dahil sa kanyang sakripisyo, dahil ito sa kawalan niya ng kakayahan sa pagtuturo kay Yuji sa kanilang training. Ang hindi pagiging eksperto ni Choso sa pagtuturo ay resulta ng palagi niyang pagkilos sunod lamang sa kanyang nararamdaman at hindi na kung anumang pagsasanay. Makikita na kahit nagawa ni Choso na maharangan ng paparating na apoy mula sa furnace, hindi pa rin sapat ang proteksyon na ginawa niya para mapigilan ng matinding init ng pag-atake ni Sukuna. Nagresulta ito sa unti-unting pagkasunog ng balat at pagkatusta ng kanyang katawan. Binigkas ng marahan ni Yuji ang pangalan ni Choso at mukhang alam niya na ang sasapitin ng kanyang kapatid. Kaya, sinagot niya ang paghingi ng tawad nito sa pagkasabi na ang pagsunod ni Choso sa kanyang nararamdaman ang tumulong sa kanya para magkaroon ng mga tamang desisyon. Makikita sa mga mata ni Yuji ang matinding kalungkutan. Nagbagong eksena at napunta sila Yuji at Choso sa isang maaliwalas na lugar na napupuno ng puno at merong hapagkainan sa gitna. Nakaupo ang magkapatid sa dalawang magkabilang dulo. Ang lugar na ito ay kapareho ng makikita sa alaala ni Choso noong kanyang nalaman na kapatid niya si Yuji. Nag-usap ang magkuya habang kaharap ang isa't isa. Sinabi ni Choso na sobrang bilis matuto ni Yuji sa paggamit ng reverse curse technique. Mas mabilis kumpara sa kanya. Sumagot naman ang ating bida sa pagpunto na nagawa niya ito dahil ginamit noon ni Sukuna ang kanyang katawan para magsagawa ng reverse curse technique, kaya hindi sariling talento ni Yuji ang galing niya sa pagpapagaling ng sarili. Tumawa si Choso at sinabi niyang hindi dapat masyadong magpakumbaba si Yuji sapagkat normal lang naman na ang mga mas batang kapatid ay nalalagpasan ng kakayahan ng mga matatandang kapatid. Sumagot si Yuji dito sa pagkasabi na kahit normal lamang ito, dapat ay hindi pa rin umalis si Choso. Malungkot na sumang-ayon ng death painting. Tumingala siya sa langit at sinabing kailangan niya ding humingi ng tawad kay Yuki Tsukumo. Matatandaan na sinabi noon ni Choso kay Yuki ang kagustuhan niyang magsakripisyo para masigurado ang kaligtasan ni Yuji. Pero sinabi ni Yuki na kapag namatay si Choso, maiiwan muling mag-isa si Yuji. Dahil dito, nagsakripisyo si Yuki at hinayaan niyang mabuhay si Choso para magkasama silang magkapatid. Humingi ng tawad si Choso kay Yuji sapagkat kailangan niya munang iwan na mag-isa ang bunsong kapatid. Tumugon si Yuji sa pagtatanong kung bakit ito iniisip ni Choso. Kasama niya ito noong mga panahong nahihirapan siya ng sobra at para sa kanya, sapat na ito. Napatitig si Choso sa kapatid at sa kanyang mga mata, mababakas ang matindi niyang kagustuhan na makapiling pa si Yuji.
Si Choso ay sobrang naging mabuting kuya kay Yuji. Sinamahan niya ang kapatid nung naiwan itong mag-isa sa Shibuya. Pinoprotektahan niya ito nung gusto itong paslangin ng maraming tao at tinulungan ni Choso si Yuji sa abot ng kanyang makakaya. Kaya sa loob ng kaunting panahon nilang naging magkapatid, hindi maitatanggi ang walang katulad na pagmamahal ni Choso kay Yuji. Ipinakita ng kabanata ang isang alaala ni Choso noong sila mga costume death painting pa lamang at hindi pa nagkakaroon ng pisikal na katawan. Tinanong ng isa sa mga nakababatang kapatid kung kasama pa ba nila si Choso. Tumugon naman agad si Choso sa pagpapaalalang nasa tabi lamang nila siya. Sinabi ng isa sa mga nakababatang kapatid ang kanyang nararamdamang pagkaginaw sa kanilang sasidlan. Agad siyang dinamayan ni Choso sa paglalahad na ayos lamang ito at magkwentuhan na lamang sila. Sapagkat kapag nag-uusap sila, siguradong hindi sila lalamigin. Naisip ni Choso na ang naranasan nilang masaklap na buhay bilang mga custom death painting sa loob ng 150 taon ay nararanasan ni Yuji sa loob lamang ng ilang araw. Sapagkat katulad ng kanyang mga kapatid, si Yuji ay kasulukuyang nasa madilim na parte ng kanyang buhay. Pero hindi kapareho nila Choso na nabuhay kasama ang kanyang mga kapatid, si Yuji ay palaging naiiwang mag-isa. Sunod-sunod na nawawala ang mga taong nagpapakita ng pagpapahalaga sa kanya at walang magawa si Yuji kundi panooring umalis sa mga taong minahal niya. Katulad ng nangyari kay Choso na kailangan na ring lumisan. Bumalik ang kabanata sa kasulukuyan kung saan makikita natin si Choso na tuluyan ng nasunog dulot ng matinding init. Sa huling sandali ng kanyang buhay, nagpasalamat siya kay Yuji dahil sa pagiging kapatid nito kay Choso. Hindi napigilan ni Yuji ang pag-iyak. At sa unang pagkakataon, tinawag niya si Choso na kuya at nagpasalamat siya sa lahat ng nagawa nito para sa kanya. Unti-unting nadurog ang harang at nilipad ng hangin ng dugong pumuprotekta kay Yuji, kasama ang abo ng kanyang kuya na si Choso. Tumayo si Yuji mula sa kanyang pwesto, humupa na ang matinding apoy at tanging usok na lamang ang natitira sa paligid. Tinawag niyang iba niya pang mga kasama, subalit walang sumugot sa kanya. Ayon sa tagapagsalaysay, itinuturing ni Yuji ang kanyang sarili bilang isang mahalagang parte ng kanilang plano na kailangang tapusin ang layunin kahit na anong mangyari. Ito ang dahilan kaya hindi niya pa maaaring pagluksaan ang sinapit ni Choso. Pero pwede niyang ipaghiganti ang kanyang kuya na nagbuwis ng buhay para sa kanya. Sa gitna ng makapal na usok, merong naaninag si Yuji na anino ng isang tao. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at nakita ni Yuji na ang aninong ito ay pagmamay-ari ng walang yang si Sukuna. Nanlaki ang mga mata ni Yuji. Susugod na sana siya, ngunit may naramdaman siyang isa pang tao na nagtatago sa makapal na usok. Tiningnan niya ito ng maigi, kaya agad niya itong nakilala. Ang aninong ito ay pagmamay-ari ng Grade 1 Sorcerer na si Away Todo, ang isa niya pang kapatid. Huling beses nating nakita si Todo sa Shibuya noong nakipaglaban siya at si Yuji kontra kay Mahito. Nagawa ng cursed spirit na mawasak ang kaliwang kamay ni Todo at sinabi ng sorcerer na patay na ang kanyang curse technique dahil sa pangyayari. Ibig sabihin, ang paglabas ni Todo sa kabanatang ito habang gamit ang isang bagay na nakadugtong sa kanyang braso at nagsisalbi bilang kanyang kamay ay nagpapakita na nakagawa ng paraan si Todo para magamit muli ang kanyang curse technique na may pangalang Boogie Woogie. Bumalik ang kabanata sa nakalipas kung saan makikita si Todo nakausap ang Grade 1 Sorcerer na si Meimei. Inulit ng babae kay Todo ang pinag-usapan nilang plano. Ayon dito, gagamitin ni Todo ang kanyang Boogie Woogie para pagpalitin ang posisyon ng mga sorcerers at ang mga uwak ni Meimei na nasa labas ng Domain Expansion. Matatandaan na may kakayahan si Meimei na balutan ng cursed energy ang kanyang mga uwak upang makontrol ang mga ito. Samantalang si Todo naman ay may kakayahang pagpalitin ng posisyon ng mga bagay o nilalang na nagtataglay ng cursed energy. Kabilang sa mga ito ay ang mga uwak ni Meimei. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng isang palakpak, kaya ni Todo na mailigtas ang kahit na sinong sorcerer mula sa Domain Expansion ni Sukuna. Basta abot sila sa range ng Boogie Woogie at may cursed energy sila. Ipinakita ng kabanata ang pagkasalarawan ng mukha nila Takuma Ino at Maki Zenin, ang dalawa sa mga sorcerers na nakikipaglaban kay Sukuna at maaaring nailigtas ni Todo mula sa furnace. Ang isa sa mga bagay na hindi na ipaliwanag ng kabanata ay kung nagtagumpay ba si Todo na ilagay sa ligtas na lugar si Maki, sapagkat ang babaeng sorcerer ay walang ni katiting na cursed energy sa katawan, isang katangiang pipigil sa Boogie Woogie na matulungan siya.
Kung hihingi nyo ang opinion ko ukol dito, malaki ang tsansa na nagawa ni Todo na mailigtas si Maki sa pamamagitan ng sorcerer na si Kasumi Miwa. Nakita natin sa chapter 258 na ginamit ni Miwa ang kanyang simple domain para maprotektahan si Maki. Posible na ang simple domain ay nagagawang punuin ng cursed energy ang katawan ng kahit na sino para maprotektahan ang mga ito sa kahit na anong panganib. Ibig sabihin, noong ginamit ni Miwa ang kanyang simple domain habang kasama si Maki, nabalutan ng cursed energy ang babae, kaya nagawa siyang mailigtas ni Todo. Nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawang sorcerers. Sinabi ni Todo na ang pagkahuli ng domain expansion sa mga target nito ay nangangahulugan ng kanilang mabilis na kamatayan. Pero hindi pa rin masamang subukan nila ang kanilang magagawa. Sinagot ni Maymay ang nilahad ni Todo. Ayon sa babae, ipupwesto nila ang sorcerer sa labas ng kayang abutin ng domain expansion ni Sukuna. Kaya dapat ay mas palakihin ni Todo ang lawak ng epekto ng boogie-woogie. Pinaalala din ng babae na maaaring higit sa 4 na sorcerers ang ililigtas ni Todo. Kaya tinanong niya ito kung kaya ba ng sorcerer at ng kanyang bagong kamay na maisagawa ang kanilang plano. Sumagot si Todo sa pagkasabi na hindi siya sigurado. Pero nararamdaman niya ang pintig o pulso ng boogie-woogie sa bago niyang kamay. Pinaalalahanan ni Todo si Maymay na huwag ipaalam kay Yuji ang kanilang plano. Ang rason nito ay dahil sa kanilang resonance. Naniniwala si Todo na si Yuji at Sukuna ay dalawang kaluluwa na nabuhay sa iisang katawan. Ito ang dahilan kaya noong binuhay ni Yuji si Sukuna sa pamamagitan ng pagkain ng daliri nito, kasabay din niyang binuhay ang iba pang mga daliri, katulad ng nasa Yasuhachi Bridge. Nilinaw ni Maymay ang kanyang narinig. Tinanong niya kung ang ibig sabihin ba ni Todo ay may posibilidad na hindi sinasadyang na ipapaalam ni Yuji kay Sukuna ang kanilang mga plano. Kinumpirma ito ni Todo, kaya pinakausapan niya si Maymay na huwag ding sasabihin kay Yuji ang misyon ni Yuta. Sumang-ayon ng babaeng sorcerer at ipinangakong isasara niya ang kanyang bibig kagaya ng pagsara niya sa kanyang pitaka. Ang misyon ni Yuta na tinutukoy ni Todo ay maaaring ang misyon ng binatang sorcerer sa pagpaslang sa cursed user na si Kenjaku. Ang plano ni Todo at ni Maymay, ang paghahasapan ni Todo sa kanyang curse technique kasama si Yuta, ang kawalan ni Todo ng kaalaman sa lagay ng kanyang mga kasama, at ang kabiguan niyang mailigtas si Yuji at Choso na nasa epicenter ng furnace, ay hindi na niya maipapaliwanag pa kay Yuji sapagkat wala ng panahon. Kaya humingi ng tawad si Todo sa kanyang kaibigan na tinuturing na kapatid. Ganun pa man, sinabi ni Todo kay Yuji ang maaaring pagkatagumpay niya sa pagligtas ng iba pa nilang mga kasama. Nanlaki ang mga mata ni Yuji sa narinig. Hinahanap niya kanina ang iba pa niyang mga kasama, kaya ang malaman na maaaring ligtas silang lahat ay nagbalik ng kanyang pag-asa. Pinaniwalaan ni Yuji si Todo. Ito lamang ang magagawa niya sa ngayon, sapagkat kailangan niya pang pagbayarin ang packshot na si Sukuna, pati na rin ang tunay nitong kakambal na si Gege Akutami. Sa huling pahina ng kabanata, makikita ang magkasangga, magkaibigan at magkapatid na sila Yuji Itadori at Away Todo na tumatakbo papalapit kay Sukuna. Ayon sa kabanata, matapos gamitin ng King of Curses ang kanyang domain expansion, nalagay ang katawan nito sa isang estado kung saan mahihirapan na siyang gumamit ng curse technique. Sa madaling salita, hindi na kaya ni Sukuna na basta-basta maglabas ng cleave o dismantle, bagay na magbibigay ng kalamangan sa ating mga bida. Ilang beses nang pinatunayan sa atin nila Yuji at Todo na mahirap pigilan ng kanilang pares. Una nila itong ipinakita sa atin noong hinarap nila ang mga kapwa-estudyante nila na nagmula sa Kyoto Jujutsu High. Sunod ay noong pinagtulungan nila ang cursed spirit na si Hanami. At ang uli ay noong kinalaban nila si Mahito. Lahat ng laban na ito ay naipanalo ng dalawa. Kaya siguradong masusubok nila ang galing ni Sukuna. Sa tingin niyo mga idol, magagawa na kaya nila Yuji at Todo na mabago ang lagay ng laban? O matutulad lamang si Todo sa sinapit ni Choso? Gusto kong makita ang inyong opinion sa comment section sa ibaba para mapag-usapan natin ito bago dumating ang susunod na kabanata. Shoutout muna kanila: Eloy John Kihap, Alvin Tapia, Jerus Noel Meralles, pati na rin kanila June Fede de la Cruz, Christian Gadin, Poblacion Family. Ito po ang full chapter review sa chapter 259 ng Jujutsu Kaisen. Sana po ay nagustuhan yung aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa po kayo o gustong idagdag, ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako si JE, hanggang sa muli!